Yung nangyari po kahapon, ang tanong din ng ilan ngayon, at sa tagal nyo po siguro sa Senado, may e-explain nyo po ito sa amin. Legal po ba at valid talaga yung quorum kahapon? And ang sinasabi nung ilan, kaya daw Senate President pro tempore lang ang naging paghalal kahapon dahil ang totoo, wala pa rin talagang numbers yung majority, bagong majority sa ngayon. Ano pong tugon nyo dyan? Ay, nagkakamali po sila. Yun yung tinatawag siguro, pati yung mga kinikilos nila, mga sinasabi nila kagabi, yung parang nagla-live selling sa Facebook at saka sa nga yung mga statements na sinasabi nila even ngayong umaga, yun yung tinatawag na clutching at straws. Magasano mga nag, nag, nagpapahabol na lang. Pero ang totoo noon, lahat ng jurisprudence, talagang nangyayari yun at yun. Kaya nga yung sinagot ko yung nagtatanong na kailan daw naging 13 at kailan daw naging 12 and 13. Kahit daw grade 1, alam yan. Oo, tama. Pero kailan, may sagot doon. Kailan naging 12 and 13? Kung ang 24 ay naging 22, yun ang sagot doon. The jurisprudence will dictate. Oo. Na hindi lang yung Abelino Cuenco, yung Avellino versus Cuenco jurisprudence ng Supreme Court na mula noon hanggang ngayon, iyon ang nasusunod. In fact, 2009, February 11, ganon. 12 senators present, declared quorum. Andun si Alan Cayetano, andun si Pia Cayetano, andun si Loren Legarda. So, ibig nilang sabihin, yun illegal. September 29, 2010, ganun uli. 12 senators present, declared, andun din sila. May 5, 2015, ganun din. It was declared the same way. Si Alan andun. Andun din sila. May mga resibo sabi nga June 2, 2015. Kaya nga nakakatuwa dahil June 3 naman itong nangyari na parang naging illegal ko yun. Noon pa lang hanggang ngayon, alam na kapag nawala sa coercive power ng Senate, hindi counted. Alam yung 1949, yung jurisprudence na leading jurisprudence hanggang ngayon ng Supreme Court. Yung 1949, yung lolo ko may sakit, nasa ospital. So 23 lang sila. Si defensor nasa abroad. Senator Confessor pala. Sounds like Senator Confessor was abroad. So 22 sila. Nag-declare sila ngayon ng all seats vacant. 12 sila. Sinabi ng Supreme Court, tama. Pinalagtan nila yung Senate President at lahat dineklara nila ng bakante yun Tama yun. Ito, mas malala ito Yung lolo ko may sakit, nasa hospital, pero classify nila na not counted. O yung isa nasa abroad. Ito, hindi namin alam kung nasa si Bato. Wala siya sa coercive power ng Senate. Binigyan siya ano ba ito? Parang pinayagan siya rin sa Senado. Tapos bumitaw siya, umalis siya, nawala siya. Hindi ba? So, protective wala custody. Siya. Si Senator Jinggoy, kinasuhan ng plunder, nakakulong. Wala rin siya sa coercive power namin. Hindi namin siya makukompel pumasok. So, 22 kami. Oo. Diba? Yun ang tunay nun. Hindi kami makakilos na 11. Pagkat yung 11, hindi pwedeng quorum ng 22. Kalahati lang yun Pero nung naging 12 kami, ay pwede yun. Lahat na nakakaintindi, hindi lang ng jurisprudence, kundi ng mga batas. At maririnig mo naman siguro yung mga statements ng mga dean ng mga law school at yung mga iba't ibang universidad. Tama yun. At hindi illegal ko yun. Ngayon, nasa lugar nga kami, kung makikita mo Naghalal lang kami ng pro temp. Inanggal muna namin lahat. Ang power nun 12 as a Senate, na-declare namin bakante lahat ng posisyon. Therefore, there is no Senate President. There is no Senate President as of yesterday, as of last night. Right now, yesterday afternoon, I should say. Pero alam namin wala at hindi kami pwedeng mag-elect sapagkat malinaw sa konstitusyon pag Senate President 30 ang boto. So, ang inelect namin, yung pwede namin i-elect, yung President Pro Tem.
At siya nga ay ginawa ng maming automatically, with or without a Senate President, kung wala siya doon, automatically the President pro tem becomes acting Senate President. Yun ang sitwasyon. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.